Magandang gabi po mga kabarangay. Hindi naman po ito update. Ito isang content lamang po para maipakita naman po natin yung side ng mga nakaupo, mga barangay officials na pabor po o gusto na nilang matuloy ang halalan. Mga kabarangay, para sa kaalaman po ng lahat, hindi po lahat ng nakaupo ay kapit toko. Hindi po lahat ay gustong ma-postpone ito. Kasi dito po sa amin, halos lahat po ng mga nakaupong barangay officials ay naghahanda na po. At gusto na rin po nila na matuloy na po ito. Dahil po sa politika tayo, marami din po tayong na makakakilala na nakaupo, ay tinatanong din po natin ano ba ang saloobin nila. Pabor po ba sila sa postponement o matuloy na ito? Alam po ninyo, karamihan po sa kanila ang sinasagot po ay para matuloy na ito. Yung iba po, two-termer na. At yung iba naman po ay kapapanalo lamang nung nakaraang halalan. At halos pare-pares po ang kanilang sinasabi na para ma-test o ma-acid test po kung sila ba ay naging epektibo sa kanilang panunungkulan. Kung sila ba ay ibabalik pa ng kanilang mga kabarangay. Para daw matiyak sa kanilang sarili na tama at mabuti po yung kanilang ginawa o na panunungkulan sa loob po ng 3 taon. At yung iba naman po, yun nga po, para 3 term na sila ngayon, yung iba para 2nd term. So, napakaganda po ng kanilang mga sinasagot, lalong-lalo na po yung sinasabi nila na dapat na pong matuloy ito dahil kailangan po matupad yung sinasabi ng batas na magkaroon po ng regular na halalan. Kailangan po ay ibigay ang karapatan ng mga mamamayan sa pagpili po ng kanilang magiging leader. At siyempre po, hindi po din natin maiaalis na mayroon din naman po na gustong ma-postpone po ito. Siyempre may dahilan po yan at hindi ko na po babanggitin bakit gusto nilang manatili pa sa pwesto or bakit tutol sila sa halalan. Masakit po kasing pakinggan at hindi maganda na sasabihin pa natin yung dahilan. Bagamat alam na po ng lahat bakit merong ayaw. So, sa mga malalayong lugar po na naaabot ng aking channel, sa mga nalilito po, ang barangay at SK election po ay tuloy na tuloy po. Marami na pong sirkumstansya at mga sinyalis po na ito ay tuloy na. Kung napanood po ninyo o hindi pa yung sa barangay tayo, pakinggan po ninyo ang interview ng isang abogado. Kung hindi po tayo nagkakamali, si Attorney Boom na isa pong abogado at opisyal po ng COMELEC. Kung hindi pa po ninyo napapanood, panoorin po ninyo para malaman po ninyo na ang sinasabi po natin ay totoo. At ito po ay nakabase sa batas. Ito nga pong Republic Act 12232 na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. Kaya yung pong sa malalayo na naaabot ng channel na ito, yan nga po ang sinasabi ko, hanggang wala pong bagong batas ay tuloy na tuloy po ang schedule po ng halalan, pambarangay at SK sa November 2, 2026. Mapapalitan lamang po ito kapag meron pong bagong batas. At ang paggawa po ng bagong batas, kung ito man po ay ipopostpone, ay hindi po kaagad-agad. So nakikita ng ilan sa karamihan sa mga political analyst, sa mga tactician na hindi na po kakayanin ng panahon o oras para i-postpone po ang barangay at SK election. So, barangay at SK election ay tuloy na tuloy po. Real talks based on facts.